Sa bawat trahedya, kalamidad o anumang pagsubok sa buhay, kakabit ng bawat pagbangon at pag-asa ng mga biktima nito, si Dick Gordon. Mabilis din ang pagresponde ng grupo ni Dick Gordon at ng Philippine National Red Cross sa pagsabog na naganap sa Glorieta Mall sa Makati City. Inuna ni Dick Gordon ang pamilya ng mga biktimang hindi pa nakikita ang katawan sa naganap na pagsabog, katulad ng pamilya ni Rainier Tan at Maureen De Leon. Halos walang pahinga ang grupo ni Dick Gordon. Walang hinto sa paghahanap ng mga biktima ng pagsabog. Hanggang noong October 20, 2007, nakita ang bangkay ni Rainier Tan sa escalator ng Glorieta 2 Mall at sumunod ay ang katawan naman ni Maureen De Leon. Ma-identify naman siya ng ayos po kahit na napakarami niyang tama. Hindi daw nakakita, napansin masyado sa mukha niya na marami siyang tama. Nagpapasalamat din ako na kasi kung hindi nakita, sana nahanapin mo. Pero sabi ng mga kapatid ko, kung nagkataon ng imburnal, hindi natakpan, wala nang paghahanapan. Baka diretso na siya sa Pasig River kung saan. Nagpapasalamat kami kay Chairman Gordon. Talagang malaking-malaki ang naging part niya sa paghahanap sa katawan ng anak ko. Ang walang kapagurang pagtulong ni Dick Gordon sa kapwa ay matagal nang nasaksihan ni Governor Rosa Rosal ng Philippine National Red Cross. Karamihan nga daw dito ay halos hindi alam ng publiko. One thing I like about him is that yung kamukha nila na magkasakit si Francis Magalona. Eh di syempre, kailangan niya platelets. Eh, those are very, very expensive. So, nilapitan ko siya. Sabi ko, Dick, tulungan mo naman to, sabi ko. Oh, hindi ba artista yan? May pera naman. Kako, 8 anak niya. That's all I said. And from the time that he needed the platelets, after the time that he died, nung natapos na, siguro ang nagastos niya may 600,000 pesos. At saka makita mo ang ginawa niya, ang passion niya. Kamukha na lang, pagkalimbawa, meron tayong mga disaster na yun. Hindi na yung magkakakapa-kapa. Ayon pa kay Governor Rosal, bukod sa modernisasyon ng Red Cross o pagkakaroon nila ng 62 ambulansya, 4 na rescue trucks, 4 na medical motorcycle, magaling din na fundraiser si Dick Gordon. Maging ang kanyang talent fee sa Safeguard commercial kung saan siya ay endorser ay ibinigay nito sa Red Cross. Look for brand ambassadors. We look for people that are consistent with the brand image and have a degree of credibility that fits that brand. With Safeguard, which is an antimicrobial soap and which is a product of the people and which is out to take care of people's health. Someone like Senator Gordon, who is also the chairman of the Philippine Red Cross, was a perfect fit because he's a very giving man and felt that any type of proceeds of that should go to the advocacy involved. Ang pagsaserbisyo sa kapwa at malasakit ay matagal nang nasa dugo ni Dick Gordon. Sa loob ng mahigit 40 taon, kasama natin siya sa lahat ng unos na ating pinagdadaanan. Hindi tayo iniiwan. Sinabi niya, he tells all of us, I can lose being a senator, but I cannot lose being a volunteer of the Red Cross. Naku, talagang, nung sinabi niya yun, napaiyak ako. Kasi ako ang passion ko sa Red Cross. Kung anong passion ko, ganun. Kaya siguro kami nagkakaintindihan. I respect him, I love him, and I know whatever I feel for him, he feels it also for me.